Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po yung palakpak para kay Yahweh El Shaddai. Praise God! Hallelujah! Isang pinagpalang gabi sa inyo po lahat ng mga nandirito sa Amor Solo. Gayon din po pinagpalang araw sa lahat ng ating mga kapatid na nakasubaybay sa himpilang pinagpala. At sa oras po na ito, saan man po kayo naroroon, ay sabayan po ninyo ako, atin pong basahin ang salita ng Diyos. And let's take our reading from the book of Psalms. Chapter 34, verses 18 to 20. Psalms chapter 34, verses 18 to 20. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all his bones. Not one of them will be broken. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. At sabihin natin sa ating mga katabing nandirito sa Amor Solo, kapatid, masaya ako na muli tayong nagkita. Sino pong masaya na sila'y nandito ngayon? Taas ang kamay. At bago po kayo magsiupo, tatalon muna tayo ng 3. At habang tayo'y tumatalo ng 3, sasabihin natin na malakas, God will heal me today. God will heal me today. God will heal me today. Kung gusto niyo naman pong Tagalog, pwede rin naman. Pagagalingin ako ng Diyos, pagagalingin ako ng Diyos, pagagalingin ako ng Diyos. Handa na po kayo? Lahat po ng mga nakikinig sa atin via radio, via internet, ay amin po kayong inaanayahan na makiisa sa amin. At sabi nga ng ating minamahal na punong lingkod, ano man yung lagi nating inuusal, ano man yung lagi nating sinasabi, tsak yun mangyayari sa ating mga buhay. Amen? Handa na po kayo tumalon? Ano ating sasabihin? Pagagalingin tayo ng Diyos. Pagagalingin tayo ng Diyos. Pagagalingin tayo ng Diyos. 1, 2, 3. Tayo ng Diyos. Pagagalingin tayo ng Diyos. Pagagalingin tayo ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sige po. Paari na po kayo magsiupo sa presensya ng Panginoon. At pinagpalang gabi po sa inyo lahat para sa mga nandito sa Amor Solo. Gayun din pinagpalang araw po para sa lahat ng ating mga kapatid na nakasubaybay via Delta Broadcasting System YouTube channel. At gayun din po sa ating radio 1314 AM band. At pinagpalang gabi po sa ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike C. Velarde, at sa inyo pong buong pamilya. Mga kapatid, handa na ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Pwede po bang magkwento muna? Di ba? Si Jesus ganyan eh. Kapag siya'y magtuturo, laging may kwento. Di po ba? Jesus loves to tell stories. Jesus loves to tell parables sa kanya pong mga alagad. At kapag nagkukwento si Jesus, kaakibat nun, may aral na itinuturo sa atin. At bawat salita ng Diyos na ating napapakinggan, laging may ibig ituro sa atin ang ating Panginoon. Apo? Meron pong magkaibigan. 14 years sila'y magkaibigan. Apo? Hanggang sa niloob ng Panginoon na sila po ay ikasal, pinag-isang dibdib ng Panginoon, at sila din ay laging nananalangin na sila po ay ikasal,
pinagpe-pray din nila na sila po ay magkaroon ng baby, na sila'y magkaanak. Di ba ganun naman ang laging panalangin ng mag-asawa magkaroon ng anak para maging pamilya. No? Hindi lang simpleng mag-asawa, bagkus maging pamilya. So ang pamilya ay binubuo ng magulang at ng mga anak. At itong magkaibigan na ito na nagkatuluyan, yun yung kanilang prayer. They wanted to have a child. They wanted to have a baby. And after 1 year na sila po ay ikasal, niloob ng Panginoon na yung babae ay, nung siya po ay nagpa-check up, nung siya po ay nag-PT, pregnancy test, nakita po doon na positive. Sa madaling sabi, magkakaroon na sila ng baby. And they were so happy. Bakit? Yung baby na iyon ay blessing. Tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila. Yun nga lang, after 11 weeks, ang babae na ito, bigla siyang nag-bleed, bigla po siyang dinugo, at nakita na lang na yung kanilang baby, yung fetus sa kanyang tiyan, ay yung heartbeat hindi na po tumitibok. Nag-stop na yung heartbeat. Sa madaling sabi, patay yung baby sa kanyang tiyan. At grabe yung pinagdaanan, ang pakiramdam niya, very broken siya during that time. Pakiramdam niya na yung blessing, kinuha ng Panginoon na wala pa, pinagkait na sa kanila. Talagang broken-hearted silang mag-asawa. Buti na lang, sila'y nasa gawain ni El Shaddai. At sino po yung mag-asawa ngayon? Kami. Kami po ni Brother Charles, yung mag-asawang iyon. Alam nyo, nung month of May, we are so happy na malaman namin na ako po ay nagdadalang tao, that I am pregnant. Yun nga lang po, after ilang weeks, ako po magpa-check up ulit, nakita namin na yung baby, heartbeat ng baby namin ay hindi na tumitibok. Bakit ko po ito binabahagi? Kasi during that time na ako po ay nagpa-check up, kapag ako ay napupunta doon sa ospital, ang suot-suot ko na damit, ito, yung suot ko ngayon. At alam nyo, never ko pa itong sinuot ulit. Bakit? Kasi kapag ito'y sinusuot ko, naaalala ko yung nangyari sa akin. Naaalala kong ako'y nandun sa ospital, na nilalagyan ako nung kung ano-anong mga injection, kung ano-anong mga ikinakabit, no? Tapos naaalala ko na yung baby tinanggal na sa aking tiyan, remove. I undergo that procedure. Grabe, alam nyo, during that time, broken ang puso ko. Durog na durog ang puso ko. Bakit? Yung baby na akala kong magkakaroon na kami na wala pa. But that time na kami po ay dumaraan sa matinding pagsubok na iyon ang aming buhay, si El Shaddai hindi kami pinabayaan. That's also the time na ako po ay nasa ospital, Sabado, di ko makalimutan. Tapos, nagpe-praise and worship yung ating gospel choir. Si Brother Edgar pa nga yata yung lead nun choir leader. Tapos habang sila nagpe-praise and worship, masayang-masaya. Habang sila masaya, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, silang mga nagpe-praise and worship, alam ko may pinagdaraanan din sila. Pero patuloy pa rin silang nakapaglilingkod sa'yo. Ako ngayon, lingkod mo rin ako. Pero may matindi akong pinagdaraanan ngayon. Ang dalangin ko, Panginoon, tulungan mo akong makarecover at makamove on sa pangyayaring ito. Purihin natin ang Panginoon. So bago po mag-anniversary, grabe yung pinagdaanan namin. Kaya talagang hanggang ngayon, akala po nila may laman pa rin baby yung aking tiyan. Ang sinasabi ko na lang po, busog na po ako. Pagkain na lang po laman nito. Madalas, nakakaranas po tayo ng pagiging broken. Madalas ang puso natin nasusugatan. Madalas yung inaasahan natin hindi nangyayari. At yan yung ating pagninilayan ngayong gabi. Taas nga po ang kamay ng mga broken na nandito ngayon.
Broken-hearted. Sabi dun sa nabasa ko, ang definition ng broken, ma-identify mo, i-consider mo yung iyong sarili na broken kapag ikaw ay discouraged, yung meron kang mga pinaplano hindi nangyari, broken. Di ba? O kaya naman, kapag ikaw ay namatayan, mahirap tanggapin. You are also considered as broken. Kapag ikaw ay iniwanan, automatic. Aray ko po, broken. Hindi lang basta broken yun eh. Broken-hearted pa. Ano? Ha? Kaya naman kapag tayo may sakit, may karamdaman, di ba? Pag ikaw may sakit, may karamdaman, mabilis ka bang makangiti? Hindi. Hindi madaling ngumiti. Bakit? May nararamdaman ka deep inside you. And you feel that you are broken. At lahat po tayo, yun ang nararanasan natin. Tama ba? But this is the good news. Sabi mo sa iyong katabi, may good news. Ang sabi sa aklat ng mga awit, God is very close. Wow. Malapit ang Panginoon doon sa mga taong broken. Kaya kung ikaw ay broken ngayon, kagaya ko, malapit ang Diyos sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. Sabihin niyo po yung salitang broken. Ilang letter word yon? 6. Di ba? B-R-O-K-E-N. Broken. Now, ito yung ating pagninilayan. Introduction pala yung kanina eh. Turning our brokenness into being okay. Na tayong mga broken ay maging okay. Paano mangyayari yon, Sister Emma May? Na akong broken ngayon, akong may sakit ngayon, akong iniwanan ngayon, akong sugatan ng puso ngayon, akong discouraged ngayon, akong may nararamdamang hindi maganda ngayon, ay maging okay. Paano mangyayari yon? You remove B-R-E-N for you to be okay. Diba? Dun sa letter word ng broken, you remove letter B, R, then sa huli, yung E and N for you to be okay. Now, let's define. Anong ibig sabihin nung B and R doon sa broken na dapat nating tanggalin at alisin sa ating buhay para tayo'y maging okay? Tanungin mo yung katabi, gusto mo bang maging okay? Ito po Ano ibig sabihin ng B and R? Bitterness and rage. Bitterness and rage. Sabi po sa Ephesians 4 verse 31. Ito yung sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Para tayo'y maging okay. Para ang puso natin muling maging okay. Sabi sa Biblia, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Wow! Yun pala, no? Huwag kang bitter. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang bitter. Ito, lagi ko po ito pinapaalala sa mga prayer partners. Sino po sa inyo mahilig sa ampalaya? Taas ang kamay. Ako mahilig sa ampalaya, favorite ko yan. Lalo po kapag ginisa yung ampalaya, no? Ginisa sa bawang, sibuyas, kamatis, tapos may giniling, nilagyan pa ng hipon, tapos may ampalaya, nilagyan ng itlog, may konti pang chicharon. Naku, napakasarap ng ampalaya. Na? Masustansya sa ating katawan. Pero ito paalala mga kapatid, ang ampalaya po, inuulam. Ha? Hindi inuugali. Ang ampalaya, sabi sa iyo katabi, ang ampalaya, inuulam. Hindi inuugali.
Kasi may mga tao, pagkagising pa lang sa umaga, sibangot na ang mukha, bitter na bitter na. May mga taong biniyayaan ng buhay ng Panginoon, ginising ng Panginoon, pero reklamo doon, reklamo dito, nakabulyaw agad. Di po ba, no? Yung parang pagkagising mo pa lang sa umaga, broken na broken. Durog na ang puso mo. Paano tayong magiging okay? You remove that B and R. And what is that? Bitterness and rage. Sister, ano yung rage? Nung akin po ni-research, ang ibig sabihin pala ng rage, R-A-G-E, uncontrollable anger. Uncontrollable anger. Yung galit na hindi mo mapigilan. Ang tawag dito yung matinding poot. No? Di po ba, pansinin nyo, may mga tao nagagawang pumatay. Bakit? Dahil sila galit na galit, matinding galit. Dahil broken sila, gusto nila ang iba maging broken din. Meron po akong librong nabasa, sabi doon, hurt people. Yung mga taong durog ang puso, ang tendency, durugin din nila ang puso ng iba. Kaya, kapag may mga taong dinudurog ang puso mo, relax ka lang. Ha? Depende sa atin eh. This is the reality. We cannot control what's going on around us. Even the people. Diba? Hindi natin kayang kontrolin. Yung nangyayari sa ating paligid, yung sinasabi ng ibang tao sa atin, hindi natin yung kayang kontrolin. But what we can control is what's going on inside us. Ang kaya nating kontrolin ay kung ano yung nasa sa loob natin. Sapagkat kahit gaano kang sinasabihan ng hindi maganda, kung ang pipiliin mong sabihin at ilabas sa iyong sarili, sa iyong buhay, mga bagay na magaganda, sigurado ikaw din ang makikinabang, di po ba? Subalit kung patuloy mong tinatanggap ang bitterness ng ibang tao, siguradong magiging bitter ka din, gaya nila. Diba? Ano po? Kaya nga, pansinin niyo po ang ating minamahal na punong lingkod. Nakita niyo bang sumimangot ang ating punong lingkod? Kahit marahil nakikita natin, may iniinda, may nararamdaman physically ang ating punong lingkod. Pag tinignan mo siya, nakasmile pa din. At yung pag-smile niya na yon, yun nawa yung tanggapin natin, i-absorb natin. Instead of being bitter, anong sabi ng ating punong lingkod? Choose to be better. Kesa piliin mong maging bitter, piliin mong maging better. And that happens when we always hear and listen to the Word of God. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagbibigay at nagdudulot ng kabutihan sa atin para tayo'y maging mabuting mga anak ni Yahweh El Shaddai rin. Kaya nga po ang tawag sa ating pinagninilayan, mabuting balita. Diba? Bakit mabuting balita? Sapagkat ito'y magdudulot sa atin ng kabutihan. At anong pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayon? Tayo na mga broken, kung gusto nating maging okay, tanggalin mo yung B and R. And what is that B and R? Bitterness and rage. Diba? Huwag bitter. Laging aalalahanin, pagising pa lang sa umaga, biyaya at pagpapala na ni Yahweh El Shaddai yan. Alam niyo, meron po tayong mga kapatid, hindi na nagigising. Yeah? Samantalang tayo, ginigising pa rin ng Panginoon. Binibigyan pa rin ng pagkakataon na magbagong buhay ng Panginoon. Kaya pagising mo pa lang sa umaga, imbes na magreklamo, magpasalamat kay El Shaddai. Amen po. Masarap yung ganun, no? At pag sinimulan mo ng maganda yung iyong araw, siguradong matatapos din yun maganda buong araw. Instead of being bitter, choose to be better. Amen. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Kanina lang yung nakakatuwa sapagkat ako po'y nakikinig.
doon sa ating mga gospel choir, nung kayo po yung nag-radio kanina. Iyon po yung kasalukuyang natatraffic ako sa biyahe. Papunta dito sa Amorsolo. Meron po akong duty, radio duty ng alas 5. So, hinahabol ko yung pagpunta dito. Ano po? Syempre, ngayon magpapasko na, mas matindi yung mga traffic sa kalsada, di po ba? Habang dinadrive ko yung aming cute na sasakyan, alam nyo, nasusubok yung aking pasensya habang nagbabiyahe. Ganyan, pag ikaw driver ka, lalo yung tipong nagmamadali ka na, tapos may mga sumisingit-singit pa. Tapos bigla pang may mga humaharang, may mga tatawid. Alam nyo, kanina po sa biyahe, talagang nawawala yung pasensya ko eh. Kumukunot yung aking noo, humahaba ang nguso ko. At sabi ko, Lord, ano ba ito? Baka mamaya, ibis na makaabot ako sa duty ko, hindi ako makaabot. Pero sakto, nang pagbukas ko ng radio, sila Brother Edgar, no, nag-share na sila, nagtatawanan sila. At sabi, may narinig ako nagsabi kanina, do not stress yourself. No, masaya lang. Hayaan natin na ang kagalakang nagmumula kay El Shaddai ang idaloy natin sa ating buhay. Kanina po, nagtatawanan kayo, masaya kayong, alam nyo, yung mga naririnig ko na yun kanina, sabi ko, Lord, ang laking impact nun sa akin at marahil paalala mo yun sa akin, Panginoon, na habang ako'y naglalakbay, wag akong maging bitter. Na habang ako'y naglalakbay, kahit may traffic, piliin ko pa rin maging kalmado. Alam niyo, ito lagi pinapaalala ni Brother Medeng Cabello eh. Ang taong kalmado, laging panalo. Ang tao, kapag ikay laging kalmado, kapag ikay may mahabang pasensya at hindi ka bitter, hindi hinahabaan mo pa ang PC mo, sigurado at the end of the day, panalo tayo kay Yahweh El Shaddai. Kaya napakalaking tulong nung bawat ating napapakinggan sa himpilang itong pinagpala. Talagang himpilang pinagpala sapagkat nagbabagon ang ating mga buhay sa pamamagitan ng ating pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng himpilang ito. Kung meron po kayong mga kakilala na bitter araw-araw, bigyan niyo po ng radyo. Total, marapit ng magpasko. Regaluhan nyo po ng radyo. Bago nyo ibigay yung radyo, ilagay nyo na sa 13-14. Tapos, sabay bulong. Ito, para hindi ka na laging i-stress. Para hindi kang laging bitter, may regalo ako sa'yo. Makikinig ka palagi sa himpilang yan, ha? Di po ba? Ganyan eh. Ang Panginoon, sa totoo lang, nilikha niya tayo, hindi naman para konsumihin ang ating sarili araw-araw. Naalala ko po, meron niyang sinabi sa Biblia eh. Sabi doon, yung pagkakaroon ng pusong masayahin, nagbibigay pala yan ng instant healing. No? A joyful heart is a good medicine. But a crushed spirit dries up the bones. Kapag ikaw masayahin, siguradong kahit anumang sakit karamdaman ang dumapo sa iyo, very positive ka pa rin na ikay pagagalingin ng Panginoon at tsak yun talagang pagagalingin ng Panginoon. Subalit kung tayo, mga kapatid, dapuan lang ng simpleng sakit, nalungkot ka na, na-stress ka na, noon na may sinat ka lang na-stress ka, nagpakonsumi ka sa sinat na yan, ano nangyari? Yung sinat mo, naging lagnat. At dahil patuloy na naging bitter, inalala, na-stress doon sa lagnat, imbis na nilalagnat lang, kinumbulsyon, tinrangkaso, yun, sugod sa ospital. Nakuha po niya. Kaya nga, ibig ng Panginoon, tayo laging nakinig ng kanyang mga salita.
Sapagkat sa ating pakikinig ng kanyang mga salita, instead na tayo maging bitter, nagiging better tayong mga anak ni Yahweh El Shaddai. We broken people, if we want to be okay, remove B and R. Ano po ulit yung BNR? Bitterness and rage. Yung pagiging bitter, tsaka yung labis na magagalitin. Sabi po sa verse 32, sa halip, maging mabait kayo, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Marami po mga nagiging bitter. Bakit? Hirap magpatawad. Totoo yan. Na po? Kapag ikay hindi makapagpatawad, ang unang apektado, yung taong hindi mo pinatawad o ikaw na hindi nagpapatawad. Ikaw na hindi nagpapatawad. At sabi po ng isang famous writer, sister, bakit patatawarin ko? Hindi nga humihingi ng tawad, di man lang nga nagsosorry. Bakit patatawarin ko? Grabe yung sakit na naidulot sa puso ko. Diba? Ganyan ang dahilan. Bakit patatawarin ko? Hindi naman siya karapat, dapat na patawarin. Sabi po ng isang famous author na nabasa ko, sabi niya doon sa libro niya, even though they don't deserve forgiveness, you deserve peace. Kahit hindi siya karapat-dapat ng iyong pagpapatawad, ikaw karapat-dapat mong tanggapin ang kapayapaang inaalok sa iyo ni Yahweh El Shaddai. That's why, choose to forgive. Maging mapagpatawad para hindi tayo bitter. Para tayo ay laging better at ang puso natin laging maging okay. Tanong mo yung katabi, okay ka pa ba? Next. We broken people, di ba? Re-remove na natin yung B&R, bitterness and rage. Ano pa yung dapat nating i-remove? Para ang matira na lang doon sa word na broken ay okay. Letter E. Doon muna tayo sa letter E. Ano yung letter E? Letter E stands for evil thoughts. No? Yung pag-iisip ng mga bagay na hindi maganda. Evil thoughts. Sabi po sa Matthew 15 verse 19, sapagkat sa puso, check nga po natin ang ating puso, tumitibok pa po. Sino sa atin dito tumitibok pa puso niya? Taas ang kamay. Sabi mo sa iyong katabi, congratulations! Buhay ka pa. Habang tumitibok ang puso natin, ito ay proof na tayo ay buhay pa. Aba, pag di na tumibok ang puso mo, alam mo na. At ito, anong pinapaalala ng Matthew 15 verse 19? Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang isipan. Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paninirang puri. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao. Pagkakaroon ng masamang isipan, nagpaparumi sa tao. Pag-iisip ng hindi maganda against others, nagpaparumi sa tao. Na kaya pala tayo broken pa rin hanggang ngayon kasi kung ano-ano iniisip natin hindi magaganda. Subukan mong isipin yung may utang sa'yo, pagpalain ni El Shaddai at makakabayad na. Sigurado magiging magaan pakiramdam mo, magiging okay ka. Pero kung ang iniisip mo, bakit naman to hanggang ngayon? Hindi pa rin ako binabayaran sa utang niya. Milyon-milyon na. Hindi pa rin ako binabayaran. Di po ba? Ikaw ang makukonsumi. Magiging broken ka pa rin. Alam niyo po noon, sabi nila, kapag daw po bagong mag-asawa, ang tawag daw po ay lovebirds. Bakit lovebirds? Taas ang kamay po ng may mga asawang nandito ngayon. Taas ang kamay. Ba't parang ayaw nyo na? Sabi po nila, lahat ng mga bagong mag-asawa, lovebirds. Bakit? Kahit saan sila magpunta, magkasama sila. Kahit anong ginagawa ng isa, ginagawa din ng isa. Kapag sila'y kakain, sabay nakakain. Very sweet.
Kaya ang tawag sa bagong mag-asawa, lovebirds. Bagong kasal, lovebirds. Ganyan din po ang nanay at tatay ko. Sila'y bagong kasal. Lovebirds, very sweet. Yun nga lang, unti-unti, nadidiscover na po ng nanay ko, yung tatay ko hindi po pala araw-araw nagtututbrush. At yung isa naman, na-discover na yung isa, hindi araw-araw naliligo. Nako, kung ano-ano nang hindi magagandang iniisip nila sa isa't isa. Hanggang sa nag-aaway na lagi. Kaya from being lovebirds, alam nyo, naging angry birds. Lagi nag-aaway eh. Yan po yung time na wala pa po kami sa gawain ni El Shaddai. But this is the good news. Talaga ang Diyos nangungusap sa atin, ano po. Ang nanay ko, during that time na talagang galit na galit kay Papa, inis na inis siya kung ano iniisip niya. Ang iniisip niya, lumayas. So, ang nanay ko po yung naglayas. Ay kami, maliliit pa po kami noon. I was 4 years old during that time. So, tangay-tangay kami magkakapatid. 3 po kami, maliliit magkakapatid. Iyak lang kami ng iyak noon eh. O nanay namin, kung saan pumunta, sunod-sunod kami. Ang tatay ko naman, dahil mataas ang pride niya during that time, anong sabi niya? Hindi ko yan pupuntahan, hindi ko yan susunduin, hayaan ko lang ang mga yan. Mataas ang pride eh, diba? Ay sakto, pagbukas ng tatay ko ng TV, yung mga TV pa po nung araw, yung malalaki, Channel 13. Yung TV na may built-in speaker. Tapos yung ginagano pa po yung bukasan. Tapos black and white. Sakto na yun. Nag-iisa yung tatay ko. Naglayas ang nanay ko. Pagbukas ng tatay ko ng TV, nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng ating punong lingkod. At sakto-sakto, ito yung talk na ating punong lingkod during that time eh. Ikaw na nilayasan ng iyong asawa ngayon. Ako, sa isip-isip ng tatay ko, parang ako yun na. Hanapin mo ang iyong asawa, sunduin mo ang iyong asawa, sapagkat kapag ikaw may asawa na, hindi lang kayong dalawang dapat magdesisyon, nasa gitna nyo na ang Panginoon. Ang pinagsama ng Panginoon, huwag paghihiwalayin ng tao. During that time, binibigyan ng emphasis ng ating punong lingkod, the beauty of marriage. The beauty of the sacrament of matrimony. Alam niyo na yung mapakinggan ng tatay ko, talagang nangusap ang Panginoon sa kanya, sa puso niya. Yung evil thoughts na, ay hindi ko yan susunduin, pabayaan ko yung mga yan. Alam niyo na iba. Ang naisip niya, susunduin niya na kami. Tapos, patuloy niyang mamahalin si Mama. Magkakabalikan sila. Magkakaayos ang aming tahanan, ang aming pamilya. At totoo ang kanyang ginawa. Hinanap niya kung nasan si Mama. Hanggang sa nang makita niya, binalik sa bahay. Kasi kasama kaming bumabalik sa bahay. At tuwang-tuwa kami. Ganyan eh. Imbis na tayo mag-isip ng hindi maganda sa ating kapwa, sikapin natin na mag-isip tayo ng mga bagay na mabubuti sapagkat tayo'y mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen? Nakakahiya naman sa Panginoon, no? Kung tayo'y babad na babad sa gawain, tapos nag-iisip tayo lagi ng hindi maganda sa iba. Nakakahiya naman sa Panginoon kung tayo laging nakikinig ng kanyang mga salita at hindi nagkakaroon ng magandang pagbabago ang ating mga buhay. Diba? Remove evil thoughts for you to be okay. And this is the last, panghuli. Ano po? Panghuling letter ay, hulaan niyo po. Ni-remove na natin yung B, bitterness. Ni-remove na natin yung R, rage, uncontrollable anger. Ni-remove na natin yung E, evil thoughts. Ano yung panghuli? Para yung okay na lang ang matira sa salitang broken. Letter N. And what is that letter N? Remove negativities. Yan na. God loves the broken-hearted. Ayan. Kung kayo po ay broken-hearted, kung tayo po ay broken-hearted, ito po ay ang the best video para sa atin. At yan po ay ang gawain noong October 28, 2024 po ito .
At syempre, ang ginamit po na ating disciple ay si Sister Emma May Nesenciano. At ayan, ang ginamit niyang gospel reading ay gospel verse ay ang Psalm 34 verse 18 to 20. So ayan, mapagpalang oras nga po pala sa inyong lahat. Ako po si Sister Daisy, saan man kayo dako ng mundo naroon. Yan, nandito pa rin po tayo sa Canada, Alberta. At syempre, na-share po dito ni Sister Emma May yung kanyang broken moment, nung siya ay nagkaroon ng miscarriage. And syempre, ang nagpalakas sa kanya, syempre ang ating gawain. Yun, napakabuti, napakahalaga talaga na meron tayong community na magbabalik po ng ating lakas, ng ating strength. Syempre, dahil sa mga salita ng ating Panginoon. At na-touch ako dun sa kwento niya about sa father niya na yung nagbukas ng TV at narinig niya ang tinig ng ating punong lingkod. Medyo na-touch po ako doon kasi ang punong lingkod kahit kailan ay napakasipag maghayag ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay hindi naluluma, laging bago, laging sariwa. At meron din po siyang ginawang parang presentation ng broken, na word na broken, na inalis po yung B, R, at E-N. So, ayan, nilagyan po natin ng mga, para mas maintindihan po natin, panoorin po natin ng buo. At muli po, ang buong video ay syempre nasa Delta Broadcasting System. Nilagay ko na po yung link sa comment section para hindi na po kayo mahirapan maghanap. I love my job. At nilagyan po natin ng mga verse, ayan, para mas maintindihan, maunawaan po natin. Syempre mga ka-pray partners, brother and sister, patuloy po tayong makinig, dumalo, saan man po tayo naroon. Syempre ang gawain ay Tuesday and Saturday sa Sukat, Parañaque, San Dionisio, Ambel City Ground, at ang Amor Solo Prayer Meeting ay tuwing Monday, Wednesday, Thursday, and Friday po yan sa 118 Amor Solo Building, Legazpi Street, Makati City, Philippines. At ayan curious lang ako kay Sister Emma May at Brother Charles kasi pareho silang preacher o pareho silang naghahayag ng salita ng Diyos. Siyempre, di ba, kung maaalala po natin ang punong lingkod at ang Sister Belen, marami pinagtatalunan. Maraming pinag-argument. So, curious lang tayo. If ever siguro makakauwi tayo ng Pilipinas, makakadalo tayo sa Ambel. Ayan. Yan ay isa sa mga itatanong natin kay Sister Emma May at Brother Charles. So, ayan, maraming salamat na pray partners and stay blessed at sa Diyos ang papuri, pasasalamat. To God be the glory in Jesus' name. Amen. See you sa next video.